si Alex, parang kung naaalala mo yung Interresidente, yun, doon ko siya wala naka-work and ako kasi tahimik lang pero observant. So parang hinanga ko siya bilang isang actress din kasi napaka-natural and wala lang. Parang hindi mo mararamdaman na siya yung si Alex. So parang nilook forward ko rin na makatrabaho ko siya soon. And parang first time kami nakita sa GMA, pangalawang beses namin nakita sa GMA, parang nung binati ko siya and then nakakataba rin ng puso kasi binati rin ako ni Alex. So, sabi ko, dream ko siya makatrabaho. And then nagkatotoo na yung yung pagkakataon na yun, kaya thankful ako naging part ako ng project na to kasi hindi na naman si Alex, lahat sila parang na-overwhelm ako nung nakatrabaho ko sila habang nasa eksena. Para lang kaming naglalaro, ganun yung pakiramdam. Pero ako, sobrang na-overwhelm ako as ang gagaling niya ng lahat, sobra. Yun na yung masasabi ko, yung pakiramdam ko sa video. Bongga. Miss Rubia, siyempre, director mo, siyempre international star dito. Ang press ko niya before, nung hindi na dinirect niya sa LA. Di ba Alex pa? Yung Netflix mo. Yeah, Miss Rubia. Anong naramdaman ko naman lang? Simula yung at namin, usapan, sa Dreambones, minsan lang kasi pinakwento niya sa akin yung writer, and then she has this concept. Sabi ko, masali ka talaga, sabi niya. Yun, talagang pinandaan ko yun, inabangan ko, na sana matuloy. At ito na nga, sobrang hindi ko naramdaman na yung pagka-director niya. Ayaw niya nga tinatawag na Direct Alex eh. Ako kasi automatic na ano, parang direct, ganun, na ano siya, ayaw niya. Napaka-creative and bold and daring itong pelikula nito para sa akin. Dahil dun sa concept niya. At sana nagampanan namin, okay, our characters. And of course, nung nalaman ko kung sino-sino yung mga cast na matutuloy na, pinadala na kami ng mga ganon. Sobra akong flattered and honored and excited dahil para mapagilan sa cast na rin ito, iba nakakataba ng puso. So nice yan. Okay, Miss Angeli muna tayo bago ka Miss Gina. Yeah, Miss Angeli. Hello, good afternoon po. Una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat for being here with us today and sharing this afternoon with us. Siyempre, nung nakuha ko po yung message na magdidirect si Alex, ang naisip ko lang it's about time. Kaya masaya po ako. Walang second thoughts. No second thoughts, nag-yes po ako agad. Hindi ko nga alam kung kailan. Kasi walang detalye. Kailan po wala. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung ilang araw. Basta oo, go. Kahit kailan pa yan. Ganyan. Ay, maraming salamat. Siyempre, di ba? We want to support each other din. And especially, after din pumasok na lahat ng detalye, ng lahat ng involved, parang it's a gift na lang to be with a group. Ako, I will always say that it's a gift to be in the company of such immensely talented people, and I'll never get over it. So thank you talaga, Alex, for thinking of putting us all together today. Yes, siyempre ito, Sinat Maynila Best Actor, JM Bigusman. Hello po, magandang hapon sa inyo lahat. At sa akin, alam ko naman po talaga na pag sinabing Alex, baliw yan. Talagang sobrang passionate sa craft. Alam kong may matututunan ako pagka napasama ako sa proyekto kasama si Alex. So na-excite po ako nung sinabi sa akin na part ako ng film na to. And bukod pa doon, syempre yung cast na napabilang ako is araw-araw ko sinasabi kay Alex sa dating na sobrang akong thankful na naging part ako nito. Sobrang na-inspire po ako sa work ethic nila, sa professionalism. Sir Ronnie, grabe, first day pa lang, trap books na. Sobrang nakakakilig talaga to be part of this film. Yun lang po. Yan, Tito Ronnie.
Wala naman talaga akong gana dito. Napilitan na. Honestly, it's, di ba, masarap na mayroong palaging bago na sa ating industriya na dapat natin suportahan. At nung nabanggit ito sa atin ni Alex dun sa Green Bones, sa Pusap, sige, ganyan yung mga ganung klaseng ano. Kasi, guys, pag napanood nyo at nalaman ninyo kung paano namin nagawa ito, matutuwa kayo. Hindi lamang sa mapapanood ninyo, pero yung kung paano namin ginawa, ay, the best. Alright. Yan, dudes. Yan, Eddie. Ako, iniisip ko kasi yung mga sinasabi ng iba kong mga co-stars. I think siguro this was it is a leap of faith. Kasi nung nalaman namin kung gaano ka-ambitious ang plano, by yung ating standards, no? Gaano ka-ambitious yung plano ni Alex. May reluctancy, for 1 minute lang. Tapos nung nakita mo yung mga makakasama mo sa pelikula, we all said, you know, if they'll do it, I'll do it. And so, most of them nakatrabaho ko na through my years. But it's like the first time I worked with them again dahil ang demanding nung hinihingi nung aming role kami as a group. And ngayon kay Alex kasi yung nakikita mo bata pa pero alam na niya ang gusto niyang gawin. And then i-entertain ka kung meron ka suggestion, pero wala rin. Gagawin pa rin yung gusto niya. Yung direct, pwede kong tagdagan yung character ko kasi meron ko naisip eh. Maganda yan. Bakit na? Pero ito gawin mo. Okay. So, pigil. And the idea that nakumpinsin niya ang kasama kong artista. At the same time, everybody came prepared sa set. Umaga pa lang. Knowing all their lines, kasi hindi ka pwedeng imagine, says a lot about the person who was directing us. At tapos kapag sabi nga, bold and daring, sabi ni Ruby, yung po ang mararamdaman mo sa aming love scene dalawa. Di ba? Meron kaming love scene na bold and daring. Hindi pa nagagawa sa Philippine cinema. So with that, hopefully na-pick ko yung curiosity, panoorin niyo po ang aming pelikula. Ako, doon sa Rosso ba yan? Magkakapatid ang role namin, magkakapatid. Everything else, yung bandang huli lang, ang medyo mo. Yan ko ng konti. Thanks, June. Yeah, pero eto syempre si Tuding, si Direk Gina, yan. Syempre magaling na director din to eh. Pero yun, kumusta si Alex bilang director mo naman? Ikaw yung artista niya. Ay, nako. Ang masasabi ko. Si Alex, alam niya kung ano yung gusto niya. Hindi siya yung isang director na hindi masyadong marami ang sinasabi. Dahil alam ko na may respeto siya doon sa mga artista na kasama na dinidirect niya. But, hindi siya natatakot na sabihin doon sa artista kung ano yung gusto niya. Walang intimidation na gano'n. And it's a happy set with her dahil she's a very happy person. Walang dull moment sa kanya. Minsan, bigla na lang siyang mag-join sa usapan na wala naman sa topic yung sasabihin niya or sisingit lang siya doon sa usapan. Pero lahat papatingin sa kanya at magtatawanan para sa kanya. Ano siya, masayahin siyang tao, jolly person. But you know what? I just want to let you appreciate ito. I directed Alessandra when she was 14 years old. Doon sa TV series na Kirara, kung natatandaan niyo pa yan. Pero malamang mga influencers dito ay hindi nyo na natatandaan. Please research. It's in the internet. But anyway, doon ko siya unang na-direct. And doon pa lang, sabi ko na, nag-uusap na kami ni Annie Austria. Sabi namin ni Annie, sabi, magaling yung batang dito. Ano yung sinagot mo sa akin? Yung sinabi,
Alam ko naman yun. Oh. Ay, hindi ko na maalala. Yon. And I'm just, masayang-masaya ako dahil kasama ako dito sa pelikula to. Kasi hindi ko ine-expect na maaalala niya ako na isama sa pelikula nito dahil alam ko sa dami ng nakatrabaho na niya, hindi ko alam kung nasaan akong numero sa puso niya. Yun. Wow! Kaya nung dumating sa akin yung deck ang unang ang unang dumating sa akin, wala akong notice, walang text na dumating sa akin except the deck. And nagulat na lang ako kung ano yun, and I saw my name, first choice. Walang ibang nakalagay. Tapos, directed by Alessandro De Rossi. Wala na, no questions asked. And I was just so excited. Congratulations, Alex. Ang bongga, Alex, no? Ang sarap na, ang